mukha pong kinukutuban na si Bongbong Marcos dito sa kanyang mga sa kanyang mga senador. Kung tawagin nga BBM senators, 'di ba? Dahil nga dun sa ginawa nga ni Chis Escudero na bigla nga lang niyang pinutol o bigla na lang niyang tinapos yung usapin ng pagdating nga sa threshold ng voting sa impeachment para nga ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Ngayon, dahil dun sa ginawa ni Chis Escudero, marami ang nagsasabi na mukhang yun yun bayad lang ni Chis Escudero sa kanyang pagbaliktad para hindi siya makasuhan. Kumbaga, alam naman niya na marami ang nagalit kay Chis Escudero dahil nga that time si Senator Alan Peter Cayetano ang Senate President at under niya itong si Chis Escudero. Marami yung nagtampo, nagalit sa kanyang biglang paglipat. Ngayon, ito naman si Senator Joel Villanueva, tinawag siyang Judas Villanueva, gawa nga ng bigla rin siyang bumaliktad nang malaman niyang siya na isusunod na kakasuhan at susunod kay Jingo Estrada papunta doon sa kulungan. So bumaliktad din po si Joel Villanueva at dahil doon mas lalong tumibay na yung pagiging Senate President ni Win Gatchalian dahil nga nakuha na nila yung 13 boto. So dahil doon marami rin po yung nagalit dito kay Joel Villanueva. Pero sa ginawa nito ni Joel Villanueva, mukhang hindi rin to inaasahan ni Bongbong Marcos na tila parang tinutulungan na rin ngayon ni Joel Villanueva ang defense team para pahinain po lalo. Although alam naman natin talagang walang kakwenta-kwenta tong mga pinagsasampang kaso sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, pero mas lalo lang luminaw talaga ng itong impeachment is more on propaganda lang dahil dito sa mga sinagot sa mga tanong ni Joel Villanueva dito sa witness. So ito panoorin po natin tong naging cross-examination po ng Senator Judge Joel Villanueva dito sa taga-NBI. So ito panoorin po natin, pero syempre bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot po muna yung subscribe button at the same time palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad dyan, kaya pindot na. So ito panoorin po natin. And I will not even mention or tackle the conditional threat. But I was looking at this NBI letter dated 2nd of December 2024, marked as Annex I. This is prosecution's P4-5 exhibit. Responded Duterte to appear in connection with the investigation of the alleged grave threats. Mr. Witness, nakasaad din po dito sa sulat na iniimbestigahan ng NBI yung mga banta laban sa kanya at makakatulong po dito ang kanyang pagharap sa investigation. Tama po ba ito, Attorney? Yes po, Your Honor. Tama po yan. Dahil po hindi personal na pumunta ang ating Vice Presidente, ano po yung naging epekto nito sa investigasyon ninyo sa mga banta laban sa kanyang buhay? Gusto ko lang malaman, ipinagpatuloy nyo po ba ang investigasyon ng NBI? What is now the status of this investigation? Yes, sir. Since yung second letter ng Vice President through her lawyer, may sinasabi doon na may threat sa life 6 months ago pa. So, nung trinay naming i-check yun, Your Honor, ang nakita lang naming relevant information as to the security, yung pagbabawas ho ng 75 PNP personnel from BPSPG, if I'm not mistaken. And then, I think, transfer ho yata yung mga personnel na yan sa Manila. And then, when we check the record, yun nga, merong pang, based on the COA record, merong pang 335, more or less, if I'm not mistaken, na security personnel ang Vice Presidente. So, other than those facts, wala ho kaming makitang relevant na security issue. Dahil yun nga, hindi naman nag-appear ang ating Vice Presidente, hindi naman sila nagbigay ng any information na pwede namin pagsimulan po. So after that, you did not pursue anymore the investigation on the threats against the Vice President? Ang alam ko, ang aming intelligence service ay may monitoring na ginagawa from time to time. I ask this question, Mr. Witness, and for the our people. Kasi hindi na po yung Operation Romanov, hindi na po itong conditional threat. Kung hindi, ito ba ay nabigyan ng, accorded the same level of attention dun sa mga threats na inyong nakukuha, gaya ng binabanggit natin na threat
di umano ng ating Vice Presidente. Kasi ang tanong, hindi rin naman po nagpunta sa inyo ang Pangulo o ang Speaker of the House, and yet you pursued your investigation. So, in that way, paano nyo may explain ito, Attorney Lotok, Yes. na ginawa nyo talaga yung lahat ng inyong magagawa para imbestigahan din yung threat laban sa pangalawang Pangulo? Opo, Your Honor. Magkaiba po siya. Yung grave threats na inatter ng Vice President against the President, apparent po siya, Your Honor. Nakita po namin. Nasa video, inauthenticate namin yung video, nag-testify yung mga may personal knowledge na in fact sinabi niya yon. So, malinaw ho na nag-exist yung utterances na yon that qualifies the crime of grave threats. Dito ho, sa threat ng Vice Presidente, wala ho kaming ganong same na information na nakuha. Wala kaming apparent na mayroong threat against sa life ng Vice Presidente. Kasi nga, hindi sila nagbigay ng specific information, hindi ho nagpakita ang Vice Presidente para mag-shed light doon sa investigation namin. So, hindi ho namin siya makita na parehas. Magkaiba po yun. Ang sa Presidente, apparent siya. So, definitely under the law, ang NBI can motu proprio undertake an investigation. Dito sa Vice Presidente, allegation siya. Wala kaming ma-validate na information. So, hindi ho pa magti-trigger yung investigation doon. But, I am sure, insofar as the intelligence service of the NBI is concerned, continuous ho yung monitoring yan at naghahanap po sila ng mga lead para masolidify yung information na yan. Thank you, Mr. Witness. I know the law. Presidente, Vice Presidente, Speaker, pwede niyong tignan at imbestigahan yan. But I feel na importanteng maipakita natin sa taong bayan that same level of attention ang ibinigay po natin. At we also, if we need to walk the extra mile of investigating, we have to do it in the name of fairness. So, yun lang po Opo. yung nakita ko. And siguro, yung sinasabi nyo nga po, hindi sumapat yung inyong mga nakalap na mga impormasyon. Whether the information ay kulang or hindi kayo nagkaroon ng access sa mga information na to, kaya po hindi nagtuloy. Opo, Your Honor. That is insofar as the Cybercrime Division is concerned. Thank you. So, nakuha niyo yung punto ni Joel Villanueva. Bakit yung kay Bongbong Marcos, sabi ni Villanueva, nagdire-diretso yung inyong pag-iimbestiga kahit na hindi pumunta si Bongbong Marcos, si House Speaker at si Lisa Marcos. Pero yung kay Vice President Sara Duterte, hindi rin siya pumunta pero itinigil yung pag-iimbestiga. Pero sinabi naman na niya na meron threat talaga. So ano ba yung major threat na indication na meron talaga kay Vice President Sara Duterte? Tinanggalan po or binawasan po ng security si BP Sara. From 75 na security aid, ginawan 35 na lang. So doon pala makikita nyo na yung threat eh. Kasi tandaan po ninyo, ang Vice President is second highest official of the land po natin. Whatever happened to the President, the Vice President will succeed sa kanya position. So, napakahalaga po ng Vice Presidente para po magdire-diretso yung function po ng gobyerno natin. Pero dahil sa ginawa nga nila na since sabi niya na meron pa naman daw 35 na security aid si BP Sara, so wala nang threat doon. Sa Presidente lang may threat. Ang Presidente, ilan ba ang security aid ng Presidente? Hindi natin alam. Siguro buong AFP, buong PNP, NBI, CIDG, lahat na lang ng law enforcement pwedeng maging security ng Presidente. Pero sa Vice President, naging 35 lang. So doon pa lang meron ng pwedeng pagbasihan ng threat eh. So bakit di sila nagtanong, bakit binawasan, hindi nila inusisa, 'di ba? Hindi sila, alam niyo, kahit man lang magpalabok na lang sila na kulti na lang si BP Sara na magpadala ng letter para lang at least, 'di ba, meron silang ginagawa. Pero ang isa sa pinaka-major question diyan, bakit hindi nakipag-coordinate si BP Sara sa NBI? Well, dahil nga naging bias na nga po yung NBI tulad nga ng ginawa nilang ito na binaliwala po nila yung threat na sinasabi ni BP Sara at ang pinalalabas lang nila si BP Sara yung nag-threat, which is dahil nga nakapagbitaw siya ng mga salitang yan. Pero yung silent threat kasi yung mas nakakatakot eh.
compare doon sa sa maingay na threat. Sabi nga nila may kasabihan, 'di ba? Kapag ang ilog tahimik, malalim. Kapag ang tao tahimik, mas nakakatakot dahil hindi mo alam kung ano yung itinatakbo ng kanyang utak. Unlike dun sa masyadong madaldal, alam mo, nababantayan mo yung galaw niya. So, doon pala makikita natin, yung NBI talagang hindi binigyan ng malaking importansya sa kanilang pag-iimbestiga yung threat na sinasabi ni BP Sara at dahil nga sila ay bias. So, hanggang dito lang po muna. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.